Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin etong ginawang pagbabalita, pagre-report ho ng GMA News or isa hong news anchor ho ng GMA News or isa hong news anchor ho ng 24 oras na kung saan, kasi nung nakaraan mga kababayan, itinanggi ho ni Vice President Inday Sara Duterte na ang kanyang tatay na si Digong, kaya nagpunta ng Hong Kong, nag-apply ho ng asylum sa China para maproteksyonan ho siya at hindi mo na makauwi rito sa Pilipinas. Actually, binalita, tinapik ho natin yan dito sa ating munting programa, Chris Ulo YouTube channel. Tinanggi ho yan ni VP Sara Duterte. Yang ginawang pagsabi di umano si Digong nag-apply ng asylum sa China kay Xi Jinping. Aba ngayon ho dito sa balita ho ng 24 oras. Nako, putik na yan. Mukhang totoo talaga na si Digong mga kababayan nag-apply talaga ng asylum sa China nung nasa Hong Kong para hindi na makabalik dito at maproteksyonan. Kung matatandaan nyo, yan ho yung hinihingi request din ho ni Tebes. Dating Congressman Tebes sa bansang Timor-Leste. Timor-Leste. Mukhang totoo talaga. Kasi itong GMA na ang kanilang programa ay 24 oras, may binulgar ho na talagang ayon sa kanilang source na mapagkakatiwalaan. Talagang totoo raw si Digong talaga ay nag-apply ng asylum nung nasa Hong Kong sa China para siya maproteksyonan. At di na muna umuwi rito dahil may warrant of arrest. Ang problema, tinanggihan ho siya ng China. Nako. Pakinggan nyo ho itong balita ho ng 24 oras ng GMA News. Report ho ito ng isang news anchor ho ng GMA 24 oras. Sino bang ito? News anchor ito. 24 oras. 24 oras. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang Ulitin natin. Sorry, naputol. Ulitin natin. Sorry. Maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang kwento niya kaugnay ng pag-corner sa dating Pangulo sa NAIA sa pagtutok ni Maki Pulido. Ay, stop muna natin. Nakaputik. Ayan ho hindi fake news yan sabihin niya fake news. Kung yung una ho, tinanong ho ng mainstream media or mga reporter, ito si VP Inday Sara Duterte. Tinanong siya, dininay niya na hindi raw totoo na yung kanyang tatay habang nasa Hong Kong, nag-a-apply ng asylum. Siyempre, ano pa nga ba ma-expect mo kay lahat naman yan. Wala namang inamin yan Ay, sus Maria. Ano pa ba may expect mo dyan, tinanggi ho ni VP Inday Sara Duterte na ang kanyang tatay na si Digong nung nasa Hong Kong, habang nandoon, nag-apply ho ng asylum sa China. Pero ayon dito sa 24 oras, programa ng GMA News, ayon dito sa, sino bang news anchor ito? Ayon sa kanilang source na mapagkakatiwalaan, isipin mo, source na mapagkakatiwalaan. Sino pa ba ang pwedeng mag-confirm niya na si Digong nag-a-apply ng asylum sa China? Paano malalaman yan? Source na mapagkakatiwalaan. Pwede talaga na may nagtatraidor kala Digong. Maaaring kasamahan din nila ito. Paano maglilik ang ganyang impormasyon? Source pa mapagkakatiwalaan. Kasi pag sinabing source na mapagkakatiwalaan, bakit ka magtitiwala dun sa source na yun na hindi naman nila kadikit?
Wala naman alam doon sa tropa nila. So, pwede kaya na itong source na mapagkakatiwalaan ng GMA News, katropa, kadikit nila Digong, miyembro ng mga DD Shit group, DD Shit fraternity. Putik. Iba na ngayon Pag sinabi, anong prat mo? Kasi mga dating prat ng mga 90s, Taogama, Acro, di ba? Ganyan yung mga Magic 5, di ba? Ganyan yung mga prat. Ayun, pag sinabi, anong prat mo? DD Shit. Ako. DD Shit. Anong prat mo? DD Shit prat. Tawag dito. Ano gusto mo? Gusto mo magpa-member? Oo, gusto mo magpa-member dyan sa DD Shit fraternity nyo. Ano gusto mo? Sarap, hirap. Yeah. Kasi ang mga plato, ano yan, magkakamayan yan. Di ba dati ganun ang usapan sa 90s? Magkakamayan yan. Magtatanong. Pag di mo nasagot, kasampaling ka. Ganun daw dun dati. Ewan ko lang Kasi wala naman akong prat isipin mo, pag nagkamayan ba ang mga DD shit, paano ang kamayan? Paano bang, ano kaya maganda? Ano kayang maganda? Ganyan. Maganda ganito. Maganda ganito kamayan nyo. Yung parang gagawing talangkayong. Yung gagawin talangkayong daliri. Ganyan. Kamayan kayo. Ang kamayan kayo. DD shit fraternity ka. Yeah, sir, DD shit fraternity ako. Ito tanong. Kailan nabuo ang DD shit frat? Pag sumagot na mali, tampali mo. Mali! Ganun tayo, bilib na naman isa adlib ko. Bilib na naman kaya. Kasi, kung itong source ng GMA News, 24 oras, source na mapagkakatiwalaan talaga, ba't magtitiwala ka na isang taong hindi naman nila kadikit? Malamang nandoon sa loob ng sirkulasyon nila yan. Nako po, naloko ko na. Try natin. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o Oplan Tugis. Ginawa niyong ano si Digong ginawa niyong parang delikadong hayop sa gubat Ano nangyari? Pag sinabi, ano pangalan ng grupo nyo na mga pulis na huhuli kay Digong magsaserve ng warrant? O aresto sa kanya? Oplan Tugis kami. Ginawa niyong mabangis na animal Ginawa niyong mabangis na werewolf sa gitna ng kagubatan. Grabe kayo. Parang ano yung niya, parang werewolf. Grabe itong mga to. Ba't ba ganyan? PNP CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police. Excuse lang po, may hands. Sorry Okay. Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na-arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para ma-monitor ang galaw ni Duterte. Ang Interpol walang sa Hong Kong. Si Digong kasi ito, tanga-tanga. Isipin mo ng 2019, excuse me, pinutol niya yung ugnayan ng ICC sa atin. Ugnayan natin sa ICC, pinutol niya para sa sarili niyang kapakanan. Kasi nga, nabalitaan niya magpa-file ng kaso ito si
dating Senador Antonio Trillanes ng Crimes Against Humanity. Pinutol niya. Ang problema, nakalimutan niyang putulin yung jurisdiction ng Interpol sa atin. Tanga-tanga. Wala kasing ibang inisip kundi si Garma eh. Yung mga panahon yata na umiikot yung utak at puso mo kay Garma. Kaya nakakalimutan mong alisin yung pumapagitan sa atin or jurisdiction dito ng Interpol. Itong Hong Kong wala pala. Tuloy natin. Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Putik, may nagmamanman talaga. Isipin mo, ayon daw sa source. Isipin mo, alam na naman ng source na mayroong nagmamanman kay Digong. Source na ba pagkakatiwalaan talaga? Matindi pala itong GMA. Ulit natin. Putik, nayari kayo ng mga kapuso ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin. Kaya inileak daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Naisahan ng putik. Kaya pala kunyari, nagpuntahan sila doon, nagpakalat ng maraming polis sa Davao para ipamukha kay Digong na, wag kang bababa rito, nandito kami. Marami kami rito. Yung mga DD shit, tinulungan pa nila ang Philippine National Police na wag ka talaga Tatay Digong dito daong, wag bumaba rito sa Manila, sa Davao Airport kasi may 7,000 pulis dito. Pinakalat nila 7,000 kahit wala naman eh. Para anong nangyari tuloy, tinulungan pa nila si Digong wag doon. Na dapat pala doon dahil sakit sa ulo dahil nando doon yung puwersa kasi Davao eh. Pinili nila sa Manila International Airport, dinala teritoryo. Yari kayo. It's a trap! Na kayo na may tawag dun eh. May tawag dun eh. Na decoy. Ano natin? Sa NAIA Terminal 3 kung saan lalapag ang eroplanong lulan si Duterte, 4 na beses daw nag-dry run ang PNP-CIDG. Prinaktis pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Dineploy ang 60 taon. Tama naman pala. Kasi kaya raw yung mga pulis nagpupuntahan ng mga airport, meron daw tawag doon, drill or meron daw practice. May pinakatawag doon eh. May drill or may practice or may tama naman pala. May practice kung paano arestuhin si Digong. Totoo naman pala, may practice talaga Philippine National Police. May drill. May practice. May practice kung paano i-serve yung warrant. Alay, matali naman ang matching ay naisan din. ng PNP-CIDG at 20 PNP staff. Hiningi rin ng PNP-CIDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. Naisahan talaga. Naisahan. Alay, nayari ka talaga, Digong! Alay, sabi nga nila matalay naman ang matching naisahan dahil... Paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretso na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Nako, GMA 24 oras, nagbabalita lang naman din kayo.
Dati niyayari minumura kayo dyan ni Digong. Samantalahin nyo na, bawian nyo na. Dapat ganito balita nyo. Pagbaba ni Digong sa airport, isinako siya papunta sa van. Alay, gantihan nyo na ay. Pagkakataon nyo na bumawi. Ganun ang tamang pagbabalita. Matapos bumaba, ibinaba si Digong sa airport, isinako siya ng Philippine National Police at hinagi sa loob ng van. Alay, bawian nyo. Minumura-mura kayo dati eh. Di ba minumura yung mga reporter, yung mga media. Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, dumaan ang coaster patungong Villamor at matapos ang 12 oras, isinakay ang dating Pangulo sa chartered plane patungong The Hague sa the Netherlands. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24. End of story. Isipin mo, ang bilis ng oras, no? Isipin mo, March 11, nando doon si Digong sa Hong Kong, nagmumura. Tapos pagbalik, March 14, ganito na si Digong sa Netherlands. Rodrigo. Duterte. March 11, mura-mura siya doon sa Hong Kong, minumura yung ICC. Pakang mga yan, tayo na hinihintay mga yan. Bumilang lang ng araw eh. 11 siya nagmura sa ICC. 12, 13, 14. 3 days lang. 3 days. Ay, 14. Ay, hindi. 11. Oh, tama. 11. 12, 13, 14. Tama ba 14 yung unang hearing? Oh, ganun agad sinabi ni Digong. Rodrigo. Roa. Duterte. Okay, mga kababayan ha. Maliwanag. Although dininay ni BP Inday Sara Duterte nung mga nakarang araw, dininay niya na itong si Digong tatay niya ay nag-apply ng asylum sa China ayon sa source ng 24 oras. GMA News. At dito sa news anchor na ito na cute. Nag-apply daw talaga ito ng asylum. Ayon sa kanilang source na pinagkakatiwalaan nila. Dininay lang daw ng China. Hindi siya pinayagan. Meow, 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 meow. Nilaglag ka rin ng China. Tapos sinayang papatayuin sila dun sa ating economic zone from 2016 to 2022. Bipinday Sara? Pro-China pa more! Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantalangin yung lingko, Dos Chris. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.